Kanina pa umuulan at palakas ng palakas. Wala ba tong balak huminto? Nahihirapan na akong mag-drive ng kotse. Hindi ko na makita ang daan dahil sa lakas ng ulan. Nagiging zero visibility na. Ay, anong oras na Malapit nang gumabi. Mahihirapan ako lalo sa pagdadrive nito. Malayo pa naman ang lugar ni na Lola. Humanap muna tayo ng masisilungan, kuya. Baka may motorist hotel tayong makita sa bandang unahan. Doon na muna tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo bumiyahe uli. Sabi kanina sa radyo, di ba? May namumuong sama ng panahon. Pero hindi naman kasama ang lugar na to sa babagyuhin. Kaya hindi ko inisip na uulan ng ganito kalakas dito. Oo nga, pero hindi ibig sabihin na ligtas sa ulan. Tangay ng hangin yan. Basta, humanap na tayo ng mapapalipasan ng gabi ha. Ayoko rin bumiyahe ng ganito ang panahon. Sige na, maghanap na tayo ng hotel. Tumingin-tingin ka rin dyan sa gawi mo, baka may makita ka. Dito ako titingin sa side ko. Sige. Grabe, ang lakas talaga ng ulan. Ang hirap tingnan ng daan. Ay, hala kuya, nakita mo ba ang punong yun? Mukhang babagsak ko. Ihinto mo na dito ang sasakyan. Baka sa atin bumagsak yan. Hindi pwede. Kung hihinto ko dito, hindi na tayo makakadaan. Malaki ang puno na yan at hindi natin maitatawid ang kotse. Kailangan kong itodong bilis ng takbo para makalagpas tayo bago pa bumagsak ang puno na yan. Hindi kuya, huwag mong gawin yan. Delikado. Kuya! Ayos, nalagpasan natin. Ang galing ko talaga mag-drive. Bakit ka matatakot driver tong kuya mo? Siraulo ka ba? Sinuwerte lang tayo. Kung hindi, kwento na lang tayo ngayon. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Nakaligtas naman tayo Hindi pa tayo kwento. Gagawa pa tayo ng maraming kwento. Siraulo? Huwag mo nang uulitin yan ha. Ay naku, isusumbong kita kay Papa. Sasabihin ko bara-bara kang mag-drive. Huy, wag naman. Parang di mo kilala si Papa. Babawian ako ng susi nun. Di mabuti. Wala na magdadrive sa'yo sa mga lakad mo. Kaya kong mag-commute no, kesa mamatay ng maaga. O bakit? Kapag ba magko-commute ka, mapapahaba ang buhay mo? Matatakasan mo ba ang kamatayan? Sige, daanin mo na naman ako sa ganyan. Isusumbong talaga kita. Nananakot ka pa ha? Hindi na, titigil na ako. Hindi ko na uulitin, promise. Siguraduhin mo lang. Yes nga po. Uy, tingnan mo. Di ba hotel yun? Nasaan? Ayun Sandali, ihinto ko na sasakyan sa tapat ng gate. Hindi yan hotel, kuya. Bahay lang yan ng malaki. Mansion yan, Pero, ang creepy naman ng itsura. Tingnan mo ang pintura. Parang panahon pa ng hapon. Uy, baka haunted yan, Ayoko dyan. Humanap na lang tayo ng iba. Mag-drive ka pa. Hindi na, palakas na ng palakas ang ulan Kahit hindi pa 6:00 ng gabi, dumidilim na ang paligid. Kanina pa tayo nasa biyahe, wala tayong nakita mga bahay. Ang huling bahay na nakita natin, ilang kilometro na ang layo. Baka malayo pa ang kasunod na bahay sa mansyon na to. Dito ka lang. Ako ang bababa at kakausapin ko ang nakatira dyan. Iabot mo sa akin yung payong. Nilagay ko dun sa likod. Kuya, iba ang nararamdaman ko sa lugar na to. Kakaiba ang presensya. Ang aura ng paligid. Nakakakilabot. Kakaiba ang klima. Nagtatayuan na ang balahibo ko dito. Tsaka, ramdam ko ang lungkot sa lugar na to. Binabalot ng kalungkutan ng buong lugar. Ayos! Ang hirap talaga kapag may kapatid kang abnormal. Huwag mo na kasing pakiramdaman. Lahat na lang kasi kinikilatis mo. Tao lang ang kinikilatis para hindi ka maloko ng mga manggagancho. Iabot mo na sa akin yung payong. Pero kuya... Nakita mo ba yung bumagsak na puno kanina? Tiyak, marami pa tayong pagdadaan ng ganun. Kaya dapat magpalipas muna tayo rito. Ikaw na nga nagsabi na ayaw mo nang bumiyahe, di ba? O tapos ngayon, ayaw mo rin dito? Gusto mo sa gilid na lang tayo ng kalsada? Kailangan nating unahin ang kaligtasan ng buhay natin.
Mukha namang may nakatira oh. Nakasindi yung ilang ilaw ng magarang mansyon na to. Mukhang maraming kwentong lugar na to ah. Interesting to. Ay nako, mahirap talaga kapag umandar na ang curiosity mo. Bahala ka na nga. Akin na yung payong para makababa na ako. Oh, heto na. Bahala ka dyan. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan sa huli ah. Oo na, dami pang satsat eh. Hintayin mo ako dyan ah. As if namang lalabas ako ng sasakyan sa ganitong panahon oh. Go na. Pagkaabot ni Dayan ng payong ay kaagad namang bumaba ng sasakyan si Daniela. Lumapit sa gate ang binata at saka pinindot ng ilang beses ang doorbell. Maya-maya'y may nagsalitang matandang babae sa speaker na nakakabit sa gate. Pinaghintay siya nito sandali. Pagkatapos ay sinabing ipasok ang sasakyan kapag bumukas na ang otomatikong tarangkahang gawa sa bakal. Kaagad na bumalik si Daniel sa sasakyan matapos nilang mag-usap. Anong nangyari kuya? May nakausap ka ba? Oo, matandang babae pala nakatira dito. In fairness, ang high-tech naman pala ng mansyon na ito. Akala mo haunted? Judgmental ka. Mukhang hindi lang nagpapintura kasi mahal din yun. Ang laki kaya ng bahay na to. Malaki-laking pera ang uubusin sa pagpipintura dito. Paminsan-minsan kasi i-apply mo rin ang kasabihan na don't judge a book by its cover. Ewan ko sa'yo. Anong sabi ng nakausap mo? Pumasok na raw tayo. Bubukas daw yung gate. Paano? Ayun oh. Automatic ang gate. Ang bangis. Saan ka pa? Tara, pasukin na natin ang haunted mansion ni Lola. Sira ulo ka? Kapag yun nagkatotoo talaga ha, iiwan kita dito. Hindi mangyayari yun. Hindi ka kaya marunong mag-drive. Ay, sandali. Nakikita ko na yung matandang babae. Ayun siya oh. Kumakaway. Mukhang dito niya ipapagarahin sa sakyan natin. Ihinto ko na dito. Tapos lapitan natin siya. Mauna ka na kaya? Ayoko. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya. Hindi ko ma-explain. Basta, may kakaiba siyang aura. Hay naku, talaga naman. Kung hindi ako sanay sa'yo at sa third eye mo, baka hindi kita isinama sa pag-uwi dito sa probinsya. Tara na, bumaba na tayo. Lapitan na natin si Lola. Habang naglalakad sila palapit, titig na titig si Dayan sa matandang babae. Kinikilatis niya itong mabuti. Malapad ang ngiti nito at napakaamo na mukha. Ramdam niyang may mabuting puso ang matanda, kaya napanatag siya. Pero ramdam pa rin niya na ang buong lugar ay binabalot ng hiwaga. Dahil sa presensyang nagpapataas ng kilabot sa kanyang katawan, hinayaan na lamang niya makipag-usap ang kapatid. At ito na rin ang pinagdesisyon niya sa lahat. Hanggang sa inagaw ng kuya niya ang kanyang atensyon nang pumitik ito sa hangin gamit ang daliri. Lutang ka na naman eh. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Pumayag na si Lola na magpalipas tayo ng magdamag dito sa bahay niya. Sumunod na tayo sa kanya. Ituturo niya raw sa atin yung kwartong ipapahiram niya. Kuya, Tama na, Dayan. Nandito na tayo. Isang gabi lang to. Hindi tayo magtatagal. Okay? Kasama mo naman ako eh. Kaya hindi tayo mapapahamak dito. sige. Oh, halika na. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Pasensya na kung matagal akong maglakad. Matanda na kasi ako. Tapos may kalakihan ang bahay na ito. Ano nga palang pangalan nyo? Tawagin nyo na lang akong Lola Remy. Naku, ayos lang po, Lola. Ako po si Daniel. Siya naman po ang kapatid ko, si Dayan. Hindi naman po kami nagmamadali. Ayos lang po kahit abutin tayo ng madaling araw bago makarating sa kwarto. Para pagkapasok namin, lalabas din agad. Para di nakabahan ang kasama ko. Palabiro ka pala, iho. Ang mga taong masayahin, hindi tumatanda ang itsura. Tama po kayo, Lola. Tingnan niyo po ang itsura niyo. Mukha lang po kayong 50 years old. Ilan taon na po ba kayo? 60 plus na ako, iho. Aba, batang-bata po itsura niyo ah. Kung mabilis-bilis ho kayo maglakad, di malalaman ang edad niyo. Mas mukhang bata pa kayo sa mga magulang namin eh. Naku, mahusay kang pumuri, binata.
Kuya, nakakahiya ka. Ayusin mo ang joke mo. Saka ayusin mo rin ang pakikipag-usap kay Lola. Nakakahiya sa kanya, oh. Huwag mo na siyang pagalitan, Iha. May ganyang tao talaga. Nakatutuwa nga ang kuya mo. Hindi itinatago ang tunay na ugali. Lola, wala po ba kayong kasama dito? Masyado pong malaki ang mansyon eh. Tapos, kayo lang mag-isa? Wala namang problema kung mag-isa lang ako. Sanay na ako sa ganon. May mga cleaners na pumupunta rito once a week para maglinis. Wala po kayong asawa o anak? Matagal nang wala ang asawa ko. Pero paminsan-minsan ay dumadalaw siya kapag namimiss ko. Yung anak ko naman, nasa kabilang bayan, nag-aasikaso ng negosyo. Umuuwi siya dito kapag may libreng oras. Isa lang ang anak namin ni Teryo. Babae, Belinda ang pangalan niya. Mapagbiro din po kayo, no? Patay na ho ang asawa ninyo pero dinadalaw kayo? Paano po yun? Nagmumulto? Kung yun nga ang mabilis na paliwanag, ganun na nga. Kuya, hindi niya sinabing patay na. Ikaw naman pinatay mo na agad. Pasensya na po kayo, Lola. Sa kuya kong sobrang advance mag-isip. May nararamdaman akong enerhiyang palapit. Ha? Mukhang malakas ang pakiramdam mo, Eneng. Tama ka. Ang parating nararamdaman mo ay si Burdok. Siya ang aso ko, pero hindi siya tumatahol. Tahimik lang siya. Ayan na siya. Oh, huwag kayong matakot, mabait siya. Nangaamoy talaga siya kapag nangingilala. Nangangagat po ba siya? Hala, lumayo ka sa akin, Burnok. Hindi ako masarap, promise. Burdok ang pangalan niya, hindi Burnok. Natural na nangangagat siya. Aso siya eh. Naku po, kaibigan kami, Burdok. Hindi kami gagawa ng gulo. Makikitulog lang kami. Masama kasi ang panahon eh. Ayos lang ba sa'yo? Nakakatakot ang mata niya. Nanlilisik. Mukhang galit siya sa'yo, kuya. Huwag kayong matakot, mabait siya. Pero pinipili lang niya ang kakagatin. Saka kapag uutusan lang siya ng amo niya, mananakmal talaga. Amo niya? Di ho ba't kayong nag-aalaga sa kanya? Oo, pero hindi ako ang amo niya. Sino ho? Ang asawa ko, si Teryo. Lola, kapag po dumalaw si Lolo, pakisabi po, huwag nang magpakita sa amin, ha? Mahirap pong tumakbo sa labas kapag ganitong masama ang panahon. Hindi ko na kailangang sabihin. Tiyak na naririnig na niya. Nandito na tayo. Dito kayo magpalipas ng gabi sa kwartong ito. Pagpasensyahan na ninyo kung medyo maalikabok. Ang mga cleaners ay sa susunod na araw pa darating. Pero ang mga bedsheets, punda at kumot ay linggo-linggong pinapalitan kahit walang gumagamit. Naku, ayos lang po, Lola. Hindi po kami maselan. Malaking bagay na po ang may matulugan kami ngayong gabi. Salamat po talaga. Maiwan ko muna kayo. Mamaya ay pupuntahan ko uli kayo para sa hapunan. Sakto ang dating ninyo dahil oras na rin ang hapunan namin ni Burdok. Maghahain lang ako sa kusina. Huwag na po kayong mag-abala, Lola. Nakakahiya na po kung pakikikain pa kami. Hindi ko matitiis na hindi kayo kumain buong gabi. Bisita kayo. Natutuwa ko at nagkaroon ako ng mga bisita sa hindi inaasahang pagkakataon. Kayo lang ang motoristang naglakas ng loob na kumatok sa aking bahay. Ang iba'y kapag nasisiraan ang sasakyan, kahit ako nang mag-alok ng tulong ay tumatanggi sila. Ang mga tao, hindi mo talaga maintindihan kung bakit palaging hinuhusgahan ang panlabas na anyo. Ako ang nagpapasalamat sa inyo dahil ngayong gabi, binigyan ninyo ng kulay ang buhay ko. Kaya saluhan niyo ako mamaya, ha? Sige ho, Lola. Wala hong problema. O siya, sige. Maiiwan ko muna kayo. Palagi siyang nakangiti. Ramdam ko ang lungkot sa kanya dahil sa mga pangutya siguro ng iba. Pero hindi niya dinaramdam. Bakit kaya siya nakangiti na para bang hindi naapektuhan ng lungkot? Sobrang lungkot ng bahay na to.
Pero siya ang totoong nagbibigay ng kulay. Aba, nakilatis mo na agad ang matanda ah. Mabuti at mukhang hindi ka natakot sa kanya. Magsha-shower ka ba? Mauna ka na, kuya. Sige. Habang naghahapunan na, hindi mapakali si Diana. Panayang yuko niya na para bang may iniiwasan na. Habang si Daniel naman ay kampante sa pakikipag-usap sa matandang babae. Nagkasundo ang dalawa dahil sa pagiging kwela nila at bungis-ngis. Hindi maiwasan ni Diana hindi pansinin ang alagang aso na matandang babae. Habang lumilipas ang bawat minuto, ay ramdam niyang parang nakikipagtitigan ang aso sa kanya. Hanggang sa mapansin niyang may kakaiba na sa mata nito. Nag-iiba na ang kulay. Nagiging kulay pula na at halos hindi na kumukurap. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang kinikilati siya. Lalo siyang hindi nakampante dahil kakaiba ang enerhiya ng asong yun. Ramdam niyang hindi ito ordinaryo. Pakiramdam niya ay dalawa na ang nakatitig sa kanya. Nang matapos ang hapunan, kaagad siyang nagpaalam sa dalawa na mauna nang pumasok sa silid. Tumulong naman si Daniel sa pagliligpit ng pinagkainan bago pumasok sa kanilang kwarto. Ayos ka lang ba? Yung totoong sagot? Hindi, kuya. Pasensya na. Kasalanan ko kaya hindi ka kampante. Hindi ko nararamdaman ang nararamdaman mo eh. Kanina ka pa balisa. Napapansin ko yun. Nililibang ko si Lola para hindi kanya mahalata. Nakakahiya sa kanya kung pag-iisipan natin siya ng hindi maganda. Nagmagandang loob siya sa atin. Alam ko naman yun. Sorry na, dahil sa ganito ako. Lilipas din naman to eh. Ilang oras lang naman ang meron sa isang gabi. Bukas, aalis tayo agad. Oo, promise. Matulog ka na. Babantayan kita. Hindi pa ako inaantok. Ikaw na lang ang maunang matulog. Sigurado ka? Oo, kuya. Ayos lang ako. Mauna ka nang matulog kasi driver ka. Kailangan mo ng pahinga. Sisiguraduhin ko lang na nakasarang mabuti ang pinto. Hayan, nakalock na. Ikinawit ko na rin ang kadenang panlock. Mabuti at merong ganito. Mag-relax ka lang, okay? Sinusubukan ko naman eh. Kanina, yung aso, kakaiba kong tumingin. Parang nangingilatis. Tsaka, parang hindi lang siyang nakatingin sa akin. Parang dalawa sila. Ganun ba? Ay, iwasan mo na lang ang aso na yun kung hindi maganda ang pakiramdam mo sa kanya. Paano? Huwag kang lalabas ng kwartong to hanggang bukas ng umaga. Sige. Oh, dating gawi ah. Kagaya ng kapag nakikitulog tayo sa bahay ng mga kaibigan natin o kamag-anak. Huwag kang lalabas ng kwarto kahit anong ingay ang marinig mo, okay? Oo, kuya. Kaya ko na to. Okay, sabi mo eh. Gisingin mo ako kapag may kailangan ka ah. Oo. Salamat. Mahigit isang oras na ang lumipas ay hindi pa rin nakakatulog si Diana. Habang ang kuya niya ay mahimbing na. Pabaling-baling siya sa kama at nagtatakip pa ng unan sa ulo. Pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Pumangon na lamang siya para uminom. Pero walang tubig na dinala ang kuya niya sa silid. Wala na ring laman ang tumbler niya. Nanunuyo ang lalamunan niya sa uhaw sa di niya malamang dahilan. Wala siyang nagawa kundi gisingin ang kapatid para magpasama sa kusina. Ano ba yun? Parang hindi pa ako nakakatulog ng matagal, Diana. Pasensya na, kuya. Pero nauuhaw talaga ako eh. Bakit kasi hindi ka nagdala ng tubig dito sa kwarto? Nakalimutan ko kasi. Isa pa, hindi natin bahay to. Sa bahay lang natin ginagawa maglagay ng tubig sa kwarto eh. Samahan mo na ako, please. Sabi mo gisingin kita kapag may kailangan ako. Ayan, pinaalala na nga ang bala niya. Eto na, babangon na. Yun, mauna kang lumabas ha. Ha? Huwag ka nang umangal. Basta dito lang ako sa likod mo. O sige na nga, pero huwag ka nang kumapit ng ganyang kahigpit. Balak mo bang punitin ang sando ko? Matras ka muna, bubuksan ko ang pinto. Bakit madilim? Natural, walang tao rito. Malakas sa kuryente kapag inilawan ng buong bahay. Pero paano tayo makakakita niyan?
Sobrang dilim naman. Sandali, kumuha muna tayo ng flashlight. Kahit yung cellphone ko, may flashlight yun. Hintayin mo ako dyan, ah. Oo, sige na. Tsaka bakit naman ako magpapauna? Ikaw ang nauuhaw. Ikaw na lang kaya ang pumunta sa kusina, kuya. Kuha ka na lang ng tubig. Tumigil ka nga. Samahan mo ko. Natatakot ka rin, no? Bilisan mo na lang kayang kumuha ng flashlight. Inuuna mo pa yung daldal eh. Eto na. Tara na. Mauna ka nang maglakad, ah. Ikaw mauna. Ikaw may hawak ng flashlight eh. Eh di ikaw na ang maghawak. Eto. Ay, talaga naman. Akin na nga. Kuya. Kuya, nakikita mo ba yung nandun sa unahan? Ha? Nasaan? Huwag mo nang ituro sa akin kung ikaw lang din ang nakakakita. Ayoko nang maulit yung dati na hindi ko naman nakikita. Pero dahil sa kakasabi mo, nakita ko na rin tuloy yung multo. Eh, teka. Multo ba ng asawa ni Lola Remy yung nakikita mo? Hindi. Ay, buti naman. Eh ano pala? Yung aso ba? Naalaga niya? Ano nga pangalan nun? Burdok. Oh, yun nga. Eh, hindi rin siya. Eh anong nakikita mo? Malaking kandila na parang lumulutang. Kumagalaw, kuya. Ano? Saan banda? Ayun, oh. Hindi mo ba nakikita? Ang laki naman ng kandila na yun. Parang kasing laki ng braso ko. Kandila nga. Nakikita mo na? Oo. Dapat kasi hindi mo na tinuro eh. Heto na naman tayo. Mukhang tama ka nga. Haunted nga yata ang mansyon na ito. Tutukan mo ng liwanag ng flashlight, kuya. Ano ka ba? Baka mamaya kung ano pa makita natin eh. Tama na yung kandilang may sindi na lumulutang. At parang papunta sa kwarto ni Lola. Diba doon ang kwarto niya? Sabi niya kanina habang naghahapunan tayo. Hindi ko alam. Hindi naman ako nakikinig sa usapan niyo eh. Pero Naku po, ayan na yung pero mo na yan. Kapag ganyan ang simula mo, tsak tatakbo na tayo niyan. Siguradong yun na ang kasunod. Sabihin mo na, tatakbo na ba? Ha? hindi ako nakakaramdam na nakakatakot ang kandila. Ano? Magaan ang presensya niyan. Eh, hindi ko maipaliwanag. Akala ko ba ayaw mong tutukan ng flashlight? Oo nga, pero dahil sa panginginig ng kamay ko, naitutok ko nang hindi sinasadya. Tignan mo, lumulutang yung kandila at wala talagang humahawak. Hindi ka talaga nakakaramdam ng takot dyan. Parang himatay na ako eh. Bumalik na tayo sa kwarto. Bukas ka na lang uminom. Pero delikado sa akin ang hindi makainom ng tubig. Sige ka, baka mangyari ang nangyari noon. Hindi ako nakainom kaya muntik na akong sapian. Diyos ko, ngayon ba talaga nanakot? May kumatok sa pinto ng silid ng matanda. Narinig mo, kuya? Hindi ako bingi. Narinig ko rin. Doon nga huminto ang kandila. Hala, nagbukas ang pinto. Pero, hindi naman pinagbuksan ni Lola. Anong gagawin natin, kuya? Tumakbo at bumalik sa silid? Si Lola, baka kung paano siya. Di ba sabi mo naman hindi nakakatakot ang kandilang yun? Ay di ibig sabihin, walang mangyayaring masama. Tara na, bumalik na tayo sa kwarto. Hindi, kuya. Hala, nagsara bigla ang pinto ng silid niya. Pagkatapos pumasok ng kandilang nakalutang. Dali, kuya! Hoy, anong gagawin mo? Bakit ka tumakbo dyan? Dayan! Huwag mong katukin ng ganyang kalakas. Nakakahiya sa matanda, tumigil ka nga. Kuya, hindi ordinaryo ang nakita nating yun. Oo nga, pero hindi ka dapat nang bubulahaw ng tulog. Teka, mukhang bubuksan na niyang pinto. May pumipihit ng doorknob mula sa loob. May problema ba? Bakit kayo kumakatok? May kailangan ba kayo? Lola, ano po kasi, Ano yon? Hindi mo rin masabi, no? may nakita po kaming lumulutang na kandila kanina. At dito po pumasok sa kwarto nyo. Nag-aalala lang po kami. Aba, nasabi niya nga. Pero hindi siguradong paniniwalaan siya. Ganun ba?
Nakakatuwa ka namang bata. Masyado kang maalalahanin. Natakot ba kayo? Sa itsura niyong yan, mukhang natakot nga kayo. Halik kayo, pumasok muna kayo sa loob. Tingnan niyo kung may kandila ang lumulutang sa silid ko. Pasensya na po kayo Ayos lang yon. Naiintindihan kong pag-aalala ninyo. Kahit ako'y ganyan din ang gagawin ko. Matatapang kayo, ha? Imbis na magtago dahil sa takot, mas inalala ninyo ang kapakanan ng iba. Halika, pumasok kayo sa loob. O ano, may nakita ba kayong kandilang lumulutang? Naku, pasensya na po kayo, Lola. Mukhang namalikmata lang po kami kanina. Hindi kayo na malikmata. Totoo ang nakita ninyong yon. Po? Anong ibig niyo sabihin? Ganyan ang nangyayari dito sa bahay kapag parating na ang asawa ko. Madilim kasi palagi sa bahay dahil hindi talaga ako nagbubukas ng ilaw para makatipid sa kuryente. Kaya gumagamit siya ng kandila para tanglawan ang lalakaran niya. Nakita ninyo ang isa sa mga kakayahan niya. Pero dahil siguro sa naramdaman niyo siya, hindi na siya tumuloy. Bakit nga palagising pa kayo? Nauuhaw po kasi si Dayan. Kukuha po sana kami ng tubig sa kusina. Ganun ba? O sige, halina kayo. Sasamahan ko kayo. Si Burdok po? Nasaan siya? Baka kasama ng amo niya. Maya-maya nandyan na rin yon. Halina kayo sa kusina. Hindi na kumibo ang magkapatid. Pero nagkatitigan sila. Hindi nila alam kung paanong paniniwalaan ang sinabi ng matanda. Sumunod sila sa kusina at kumuha ng isang pitsa ng tubig at 2 baso. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa kanilang silid at doon nag-usap. Ang weird niya, di ba? Oo. Imbis na itanggi ang mga sinabi natin, pinatotohanan pa niya. May saltik ba siya? Kung may saltik siya, kuya, ganun din ba tayo? Nakita nating pareho di ba? Oo nga. Pero, bakit niya aaminin? Tapos, gawa raw ng asawa niya? Nagmumulto ang asawa niya? At sanay na siya ron? May saltik nga siya. Gusto ko nang umalis dito. Baka hindi lang yun ang maranasan at makita natin. Nasaan na ba ang rosary ko na ikinikwintas ko palagi? Saan na ba yun? Ito, nasa bag ko. Kailangan ko itong isuot. Para kasi akong sinasakal dito sa bahay na to Binabalutan ng kung anong enerhiyang bahay na ito. Nararamdaman kong ang enerhiyang yun ay parang bombang nagbibilang. Naghihintay lang ng pagkakataong sumapok. Anong ibig mong sabihin? Buhay, kuya. Kukuha ng buhay ang bahay na ito. Huwag mo nga akong takutin ng ganyan. Hindi kita tinatakot. Yung matandang babae, napakahina na ng presensya niya. Parang nagbibilang na lang siya ng araw. Ibig mong sabihin, totoong sinasabi niyang nagmumulto ang asawa niya? Hindi kaya sinusundo na siya? At yung aso, hindi siya aso, kuya. Iba ang presensya niya. Hindi kagaya ng sa normal na aso. Kakaiba ang enerhiya niya. Ang lakas ng kapangyarihan niya. Parang hindi siya taga rito. Natatakot ako. Parang, huwag naman sana. Punong-puno ng hiwaga ang bahay na ito. Anong iniisip mo? Sabihin mo sa akin. Palagi kitang pinaniniwalaan, alam mo yan. Hindi ko alam kung tama ako. Pero sana nga mali. Ang asong yun, parang siya ang kumukuha sa natitirang buhay ng matanda. Hindi siya alaga, kuya. Para siyang... Si kamatayan? Sana ay mali ako. Nasa panganib si Lola. Kailangan natin siyang tulungan. Nililin lang siya ng mga kababalaghan dito sa bahay niya. Dahil siguro sa pangungulila niya sa asawa at tapos mag-isa lang siya rito. Inisip niyang asawa niya ang palaging dumadalaw sa kanya. Kaya siguro sobrang gaan ng presensya niya. Kasi pinaniniwalaan niya ang hindi totoo. Anong gagawin natin, kuya? Iligtas natin ang matanda. Pero paano? Hindi ko rin alam. Wala tayong alam sa mga multo. Holy water lang ang dala ko tsaka maliit na Biblia.
Palagi kasi akong nagdadala ng ganito lalo na kapag malalayo ang biyahe. Pero kapag ginambala at nilabanan natin ang gumagawa nito, baka mas maging delikado, kuya. Pero hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Alam ko na, bukas, kausapin natin si Lola. Kumbinsihin natin siya na pauwi ng anak niya. Masama ang panahon at mag-isa lang siya rito sa bahay. Kailangan niya ng kasama. Ibig sabihin, magtatagal pa tayo rito? Ayokong kalabanin ang konsensya ko, Dayan. At saka, hindi ba sabi mo, ang kakayahan mong yan ay gift. Tinanggap mo na. Alam mong ibinigay yan sa iyo para magligtas ng buhay. Hindi natin siya pwedeng pabayaan at iwanan na para bang hinayaan nating kunin siya ni kamatayan. Isang araw lang siguro, kuya. Baka pwede na yun. Kapag umuwi na ang anak niya, iwanan na natin sila. Oo, pwede na yun. Siguro, kaya inabutan tayo ng masamang panahon dito kasi may kailangan tayong gawin. Tatakot ako. Ako rin naman, pero kailangan nating magpakatatag. Magtiwala tayo sa Diyos. Ililigtas natin siya sa tulong ng Panginoon. Maagang nagising ang magkapatid kinabukasan. Kaagad na lumapit si Daniel sa bintana para sumilip sa labas. Napailing siya dahil masungit pa rin ang panahon. Inaya na niyang lumabas ng silid ang kapatid, kaya sabay silang pumunta sa kusina. Naabutan nila roon ang matandang babae na nagluluto ng almusal. O, gising na pala kayo. Nakatulog ba kayo? Pero sa tingin ko ay hindi. Halata sa itsura nyo na namahay kayo. Good morning ho, Lola. Nagluluto ho ba kayo ng almusal? At tulungan ko na po kayo. Hindi na, patapos na rin naman ako. Isa pa bisita ko kayo. May tubig na mainit dyan sa termos, mga kape at asukal din sa tabi ng termos. Magtimpla na kayo ng kape nyo. May creamer din kung naglalagay kayo. Maya-maya ay mag-aalmusal na tayo. Araw-araw po ay ganito ang ginagawa niyo, Lola. Hindi po ba kayo naiinip dito? Wala kayong ibang kasama at kausap maliban kay Burdok eh. Ay, nako. Sino ba nagsabi na wala akong kausap araw-araw? Eh yung anak ko nga katatawag lang kanina sa telepono. Bukod doon may mga kaibigan din ako nakakausap sa telepono. Linggo-linggo may mga nagpupunta ditong tao. Kagaya ng mga cleaners at saka labandera. Yung takalinis ng hardin. Ayaw ko talaga na may permis akong kasama dito sa bahay. Bakit po? Dahil baka matakot sila. Naranasan naman ninyo kagabi, hindi ba? Siguradong aatakayin sila sa puso kapag silang nakaranas noon. Kaya kayong dalawa matapang kayo. Akala ko talaga aalis na kayo kagabi. Baka nga iniisip ninyo nasisiraan ako ng bait. O siya, sandali at maghahain lang ako. Tulungan ko na po kayo. Huwag niyo na po akong pigilan. Masama ho ang panahon ngayon, Lola. Bagyo na po siguro masamang panahon. Hindi ho ba uuwi ang anak nyo? Kapag umalis po kami, wala kayong kasama rito. Dapat po, pinauwi nyo na siya. Oo, kausap ko nga kanina. Ang sabi niya uuwi siya ngayong araw. Nag-aalala nga siya sa akin. Ikinuwento kong nandito kayo. Bahagyang nawala ang pag-aalala niya dahil may kasama ako. Ibinalita niya sa akin na marami na palang nagtumbahan na puno sa kalsada. Kaya hirap nang dumaan ang mga sasakyan. Mukhang matatagalan kayo dito sa bahay. Hindi kayo makakadaan. Ho? Yung anak nyo, may dadaanan ho ba siya papunta rito? Oo, nakakadaan pa naman daw ang motor. Pero ang kotse hindi na. Halina kayo, kumain na tayo. Lola, yung aso niyo po, kanino po galing? Si Burdok. Galing siya sa asawa ko. Alaga niyang iniwan sa akin para maging bantay ko. Ilan taon na pong patay ang asawa nyo, Lola? Patay? Nako, hindi patay ang asawa ko. Nasa ibang lugar lang siya. 10 taong gulang si Belinda nang iniwan kami dito. Pero madalas siyang pumasyal. Nagtatrabaho siya sa ibang lugar. Parang gano'n na nga. Sa lugar kung saan siya naroon ngayon. Doon galing si Burdok. Hindi po pangkaraniwang aso si Burdok, Lola. Tingnan niyo po siya. Tahimik lang na nakaupo sa gilid. Parang nakikinig. Nag-iisip. Nagmamatsyag. Tama ka. Ano nga uli ang pangalan mo?
Dayan po. Diana, kagaya mo si Burdok, hindi nga pangkaraniwan. Isa siyang bagat. Bagat? Ngayon lang po ako nakarinig ng ganong breed ng aso. Saan lugar ho nagmula ang mga bagat? Sa lugar na bawal ang tao. Natigilan si Dayan nang marinig ang sinabi ng matanda. Nabitiwan niya rin ang hawak na tinidor dahil sa pagkabigla, kaya nahulog ito sa sahig. Yumuko siya para kunin ito. Pagkadampot sa tinidor ay napatingin siya sa aso. Nakatuon na naman sa kanya ang paningin nito. Bigla siyang napangat ng ulo nang makitang naglabas ng matutulis na pangil ang bagat. Nauntog pa siya sa lamesa na ikinagulat ng dalawa. Sorry po. Ano nangyari? Wala, kuya. Kumain lang kayo. Pasensya na kung kulang sa panlasa ang niluto ko. Matanda na ako at bawal ng malalasang pagkain. Bagat? Bakit? Wala, kuya. Parang sumama lang ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam mo? Baka dahil natakot ka kay Burdok nang sabihin kong isa siyang baga. Huwag kang mag-alala, iha. Mabait siyang aso. Maniwala ka, hindi kayo sasaktan ni Burdok. Nandito siya para bantayan ako. Lola, sa tingin ko po, matanda na kayo para mag-alaga pa ng isang hayop. Minsan po mga hayop, nagiging mabangis at agresibo kapag gutom. Baka saktan kayo. Bakit hindi nyo na lang po ipamigay si Burdok o kaya itali o ikulong? Naku po, mukhang nagalit si Burdok sa mga sinabi mo. Napatayo siya. Tumaas lalo ang tayo ng tainga niya at parang gustong manakmal. Napaangil siya na bihira niyang ginagawa. Burdok, behave. Nagbibiro lamang ang bisita. Masyado lang silang nag-aalala sa akin. Huwag ka nang magalit. Hindi ka nila sasaktan. Mukha nga hong nakakaintindi siya. Pasensya na, hindi ko dapat sinabi yun. Nakita mo na, Burdok. Hindi niya yun intensyon. Kumalma siya. Napatingin si Daniel sa aso at kita pa rin niya ang panlilisik ng mata nito habang nakatitig sa kanya. Kinabahan siya dahil sa pag-iisip na baka nagalit na nga sa kanya ang hayop at anumang oras ay atakihin siya nito. Naging ilag niya siya sa hayop na yun matapos ang sandaling yun. Pagkalipas ng ilang oras, nakita niya ang kapatid na nakatulala habang nakatingin sa langit. Nasa sala sila para magpalipas ng oras. Tinawag niya ang kapatid, kaya nakuha niya ang atensyon nito. Lumayo na ito sa may bintana at naupo sa sofa katabi niya. Kuya, Kanina ka pa tahimik ah. Sa bagay, tahimik ka naman talaga kasi ugali mo na yan. Pero ang tumulala na para bang nag-aalala, iba yan. Ano bang iniisip mo? Baka pareho tayo. yung asong yun. Isa raw bagat. Ngayon lang ako nakarinig ng ganong uri ng aso. May ganun ba? Hindi yun aso, kuya. Ano? Paanong hindi? Kita mo namang aso siya. Ang mga bagat ay isang nilalang na nagpapanggap na hayop. Engkanto sila na alaga ng makapangyarihang nilalang. Oo, tama. Mababait nga sila. Huwag lang gagalitin o aatakihin. Pero Paano mo naman nalaman yan? mahilig akong magbasa ng libro, di ba? Hindi ka kasi palabas eh. Pangit naman kasi mga binabasa mo. Mga nakakatakot. Kailangan ko yun para alam ko ang mga nakikita kong kakaiba. Bakit para kang kinakabahan? Kung mabait naman pala mga bagat na yun. Alaga siya ng asawa niya, di ba? Nasaan ang asawa niya? Hindi naman daw patay. Nasa ibang lugar lang na hindi pwede ang mga tao. Oo nga no. Narinig ko na sinabi niya yun. Saan lugar yun? Sa lugar ng mga elemento, kuya. Pwedeng isang engkanto ang asawa niya. Maligno o kahit anong nilalang mula sa lugar na yun. Sandali nga. Hindi ko maintindihan ang pinupunto mo eh. Pakiramdam ko, kaya kakaiba ang enerhiyang bumapalot sa bahay na to. Dahil pinoprotektahan ng asawa niya. At ang bagat na yun ay ipinadala para bantayan siya. Mata niya sa bawat oras. Kaya pala sa tuwing tumitingin ng asong yun sa akin, parang dalawang nilalang ang nakatingin sa akin.
Umalis na tayo rito, kuya. Wala naman tayong dadaanan. Marami na raw nagtumbahan ng mga puno, di ba? Isa pa, masama pa rin ang panahon at parang mas tumindi pa ngayon. Kanina pa rin ako tumitingin sa cellphone para tawagan sina mama at papa, pero wala namang signal dito. Napapaisip pa ako sa anak niya. Oh, bakit? Kinakabahan ako. Anong klaseng nilalang siya? Tao ba o engkanto? Darating daw mamaya, di ba? Umalis na tayo rito, kuya. Kahit sa kalsada na lang tayo magpalipas ng oras. Baka may iba pang bahay na pwede nating silungan. O kaya may hotel na tayong makita. Baka kung anong mangyari sa atin kapag dumating ang anak niya. Kung ganun ang sitwasyon, ibig sabihin, wala sa panganib ang matandang babae? Hindi ko alam, kuya. Naguguluhan na ako. Pero wag na nating alamin ang lahat. Napansin mo ba? Kada tanong natin ay sinasagot niya ng totoo. Bakit? Di ba dapat inililihim niya ang mga ganong bagay? Bakit niya sinasabi sa atin? Ano ang pakay niya? Tama ka. Ayoko sana siyang pag-isipan na masama kasi sobrang bait niya. At hindi ako nakakaramdam ng bigat ng loob. Pero mas dapat nating isipin ang sarili nating kaligtasan. Huwag na nating hintayin ang anak niya. Umalis na tayo rito. Sige, hahanapin ko lang si Lola at magpapaalam ako. Iniwan ni Daniel ang kapatid para hanapin ang matanda. Nakita niya ito sa mini library. Nakapinid ang pinto, kaya nalaman niyang naroon ang matanda. Nakatungtong ito sa isang upuan at inaabot ang isang aklat na nasa mataas na pwesto ng bookshelf. Dali-daling pumasok si Daniel ang makita niyang mawawalan ng panimbang ang matanda. Dahil sa pag-aalala niya na baka mahulog ito, ay aagapan niyang saluhin na. Pero nahuli siya. Bumagsak na ang matanda sa semento. Tinulungan na lamang niya itong tumayo at iniupo sa upuang nasa gilid. Lola, ano pong ginagawa niyo? Delikado yun sa kagaya niyo. Tignan niyo po, nahulog kayo. May napilay ho ba sa inyo? Ikaw naman masyado kang nag-aalala. Gusto ko lang namang kunin ang librong yon kasi masarap magbasa kapag umuulan at habang nagkakape. Aayain ko sana si Dayan na magbasa ng libro. Napansin ko kasi na mukhang naiinip siya. Pero hindi po kayo dapat tumutungtong sa upuan. Plastic pa naman yun. Madulas talaga yun. Matanda na po kayo. Wala ho bang masakit sa inyo? Dapat kasi inutos nyo na lang sa amin ang pagkuha sa libro. Ikaw talaga'y masyado kang maalalahanin. Salamat. Sige na nga't pakikuha mo ng librong yon, yung magkatabi na yon. Magbabasa kami ng sabay ni Dayan. Sige ho. Alin ba rito? Ito ba? Oo, tama yan nga. Naku, aray ko! Mukhang naspray ng paa ko ha. Ho, naku. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Akin na ho't hihilutin ko. Meron ba kayong pambenda dito? Dapat mabendahan agad to para hindi lumala. Doon sa cabinet na yon, medicine cabinet yon. Pakitingin mo na nga, apo. Sige po. Huwag muna kayong tatayo ha. Eto po pala yung libro. Tignan nyo nga, napilay na kayo. Kaya dapat may kasama kayo rito eh. Kailan ba darating ang anak nyo? Paano namin kayo maiiwan ngayon kung ganyan ang kalagayan nyo? Aalis na kayo? Kwan ho kasi Lola. Hindi ko naman kayo pipigilan na umalis. Pero pwede bang hintayin niyo muna si Belinda? Kung hindi lang ako napilay hindi ko kayo pipigilang umalis. Kaso lang, nahihiya tuloy ako. Naku Lola, wag po kayong mahiya. Tsaka isa pa, hindi ko po kayo kayang iwang mag-isa sa ganyang kalagayan. Hihintayin po namin ang anak nyo bago po kami umalis. Maraming salamat talaga, iho. Pagkatapos hilutin ni Daniel ang paa ng matanda, ay nilagyan niya ito ng benda para hindi malamigan. Nagpatid din ang matandang babae sa sala at doon niya inaya si Dayan na magbasa ng libro. Nagpresenta naman si Daniel na siya na magluluto ng pagkain nila hanggang sa hapunan. Lumipas ang oras at nakatulog si Dayan sa pagbabasa ng libro. Nagising siya nang makarinig ng mga tawanan sa kusina. Madilim sa sala nang idilat niya ang kanyang mga mata. Dahil sa malalaki at makakapal na kurtina sa bawat bintana ng sala,
ay lalong dumilim ang paligid. Natuon ang paningin ng dalaga sa bandang kusina dahil naroon ang liwanag at ang ingay na kanyang naririnig. Tumayo siya at naglakad papunta roon para tignan kung sino ang kausap na matandang babae. Sumilip siya sa may pinto at nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Sisigaw na sana siya sa takot nang biglang may tumakip sa kanyang bibig. Shh! Huwag kang maingay. Ako to. Kuya, Hinanap kita sa sala kasi palilipatin na sana kita sa kwarto. Pasensya ka na, nakatulog ako. Naalimpungatan ako kasi wala ka sa tabi ko. Bakit ka pala nandito? narinig ko ang tawanan nila. Tingnan mo, kuya. Oh, dumating na pala ang anak ni Lola Remy. Maganda pala siya, pero hindi kamukha ni Lola. Baka yung tatay ang kamukha. Basta babae, dun talaga diretso ang mata mo. Hindi naman siya ang sinasabi ko eh. Eh ano ba? Wala naman akong iba nakikita. Si Lola na masayang kumakain ng tinapay habang nagkakape. Yung anak niya na kumakain ng dinner pa siguro yan kasi karni. Hindi siya mahilig sa kanin. Tapos yung aso nila na kumakain din. Ngayon ko lang siya nakitang kumakain. Parang kakaiba ang pagkain niya. Ano yun? Kulay itim kasi. Sunog sigurong karni yun. Yan lang ang nakikita mo. Bakit? Meron pa bang iba? May kasama silang lalaki. Matangkad na payat. Sobrang taas niya. Abot sa kisame ang ulo. Matulis ang tenga niya. Sobrang puti niya. Kakaiba ang damit niya at kumikinang siya. Kamukha siya ng anak ni Lola. Siguro, siya na ang asawa ni Lola. Engkanto niyang asawa? Engkanto? Wala akong nakikita. Seryoso ka ba dyan? Wala ka kasing third eye. Kinilabutan naman ako sa sinabi mo. Umalis na nga tayo rito. Halika na. Mas mainam nang magkulong tayo sa kwarto. Mas ligtas tayo dun. Hinila ni Daniel ang kapatid. Pero dahil sa pagmamadali nila, nasagi ni Dayan ang isang display ng malaking figurin. Bumagsak ito at nabasag. Natapakan din ni Dayan ang mga basag na piraso, dahilan para matumba siya. Napatingin sila sa kusina dahil natahimik ang mag-anak. Patakbo na sila nang biglang bumukas ang ilaw. Napatingin sila sa mga lumapit sa kanila. Anong nangyari? Naku, Lola, pasensya na po kayo kung nabasag namin ang mamahalin yung display. Madalim po kasi kaya natabig namin. Hindi nyo kasalanan. Kasalanan ko yan dahil hindi ako naglalagay ng ilaw sa mga daanan. Nakalimutan ko kasing may bisita nga pala ako na baka natidiliman. Sandali mo kung may sugat siya sa braso. Nako, ayos lang po. Mababaw lang naman po ito eh. Ang lahat ng sugat ay nagiging delikado kapag hindi nagamot agad, kahit mababaw pa o malalim. Lumapit ka sa akin, gagamutin ko ang sugat mo. Nako, wag na po. Ayos lang po talaga. Huwag ka nang mahiyada yan. Ipagamot mo na kay Belinda ang sugat mo. Magaan naman ang kamay niya kaya hindi ka masasaktan. Belinda, huwag mong takutin ang bisita natin, ha? Si Mama naman, mukha ba ako nakakatakot na halimaw? Sa kagagamutin ko lang ang sugat niya. Magpapasalamat na rin ako sa kanila dahil sinamahan kayo ngayong nagsusungitang panahon. Halika na. Dayan ba ang pangalan mo? Siya naman ay si... Ako si Daniel. Hello. Hi, Daniel. Mabuti at nakauwi ka na. Mapapanatag na kaming umalis dahil may kasama na si Lola dito. Aalis na kayo kaagad? Hindi pa tayo nakakapag-banding. Kauuwi ko lang. Dito muna kayo kahit isang araw pa, pwede ba? Ano kasi, baka hinahanap na rin kami sa amin. Hindi ko sila makontak dahil walang signal. Baka dahil sa sama ng panahon. May telepono kami. Pwede niyo silang tawagan. Palipasin niyo ang sama ng panahon bago kayo bumiyahe. Sa nadaanan ko kaninang kalsada, hindi pa sila tapos magtanggal ng mga punong bumuwal sa daan. Baka ilang araw pa yon bago matapos lahat. Magpalipas muna kayo rito hanggang sa humina ng malakas na ulan. Pagkatapos ninyo dyan maggamutan ng sugat, ayain mo sila Belinda na sumabay sa ating mag-midnight snack. Nako, busog pa naman po kami. Maggatas na lang kayo, tsaa o kaya ay chocolate.
May dala akong tinapay. Tikman ninyo. Paborito ni Mama ang braso ni Mercedes. Ako kasi ibang braso ang paborito. Ha? Masyado kang seryoso, Dayan. Tapos ko nang gamutin ang sugat mo. Halina kayong dalawa. Saluhan niyo kami. Ano yung kinakain mo, Ate Belinda? Bakit parang may dugo pa ang karning yan? Rare medium to. Ganito ang paborito kong luto sa karne. Ewan ko ba sa anak kong yan? Abay mula ng kung sino-sinong negosyante ang kinakausap niya sa mga meeting. Natutunan niyang kumain ng mga hilaw na karne. Hindi po ito hilaw. Medyo hilaw lang. Uso to. Tama po. Marami na talagang kumakain ng mga ganyang pagkaluto ng karne. O diba, Daniel? Buti pa si Daniel alam niya. Ano namang klaseng juice yung iniinom mo, ate? Real fruit juice to. Ayoko kasi sa mga artificial na puro asukal lang laman. Nag-extract lang ako kanina ng prutas. Nakakatakot po ang kulay. Parang dugo. Gusto mong tikman? Ha? Naku, ayoko po. Ayos na po ako sa hot chocolate. Kahit masayang kausap ang mag-ina, naiilang pa rin si Dayan dahil sa kakaiba niyang pakiramdam. Lalo na kay Belinda, na alam niyang nagsisinungaling ang babae. Amoy na amoy niya ang lansa ng iniinom nito. Dahil sa kanyang third eye, ay mas lumakas din ang ibang senses niya sa katawan. Ipinagtaka rin niya na biglang nawala ang engkantong nakita niya kanina. Habang si Burdok ay hindi na umalis sa pagkakaupo nito sa tabi ng matandang babae. Dahil sa pakiusap ni Belinda na manatili pa sila ng isang araw, ay nahiya ng tumanggi ang magkapatid. Pinagbigyan nila ito at nakisilamuha sa mag-ina buong araw. Hapon na makaramdam sila ng antok, kaya maagang nakatulog ang magkapatid. Nagising si Dayan nang makarinig ng mga pagaspas ng pakpak ng malaking ibon sa labas ng bintana ng kanilang silid. Tumayo siya para hawiin ang kurtina. Nanlaki ang mga mata niya nang tumambad sa kanyang paningin ang kakaibang nilalang. Kaagad niyang ginising ang kapatid dahil sa kanyang takot. Bakit? Bakit ka nang gigising? Pupunta ka na naman ba sa kusina? Sa bintana, kuya! Sa bintana? Sa bintana ka naman pupunta? Pambihira naman, Dayan. Sa dami ng pupuntahan mo sa bintana pa. Ano yun? Magtatanan ka? Tingnan mo sa bintana, kuya! Ay, leche. Ano yan? Anong klaseng nilalang yan? Aswang! Aswang yan, kuya! Aswang? Anong aswang? May pakpak yan eh. Hindi naman yan manananggal kasi buo naman ang katawan niya. Tingnan mo ang tuhod niya. Putol, diba? Manananggal yan, kuya! Manananggal? Sa bewang nahahati yun, tangi ka ba? Kuya! Kuya, sisirain na niya yung salamin ng bintana! Aswang nga yan! Uri yan ang manananggal na kung tawagin ay iki. Sa tuhod yan napuputol. Kailangan ko pa ba talagang mag-explain ngayon, ha? Paalisin mo siya! Paano ko paalisin? Kapag binuksan ko sa salamin ng bintana, tiyak na makakapasok siya. Ayan, isinara ko na lang yung kurtina. Tara na sa labas, gisingin natin si Lola at si Ate Belinda. Delikado na ang mansyon. Inaatake tayo ng aswang. Kuya, sandali! Huwag mo akong iwan dito! Dalihan mo na! Dali-dali silang tumakbo papunta sa silid ni Lola Remy. Kinalampag nila ang pinto. At matapos ang ilang minuto, ay pinagbuksan na sila ng matanda. Hinatak sila nito papasok sa silid at sinabihang wag nang lumabas. Doon na sila pinatulog ng matanda sa silid nito, pero hindi naman sila nakatulog hanggang sa sumapit ang umaga. Sabay-sabay silang nagpunta sa kusina para mag-almusala. Tahimik sila at hindi nagkikibuan hanggang sa dumating si Belinda. Bakit ganyan ang itsura ninyo? May problema ba? May umataking aswang kagabi. Talaga? Pumasok ba ng bahay? May nasaktan ba sa inyo? Doon ko sila pinatulog kagabi sa aking silid, kaya naging maayos ang lahat. Bakit po inaatake ng aswang ang bahay niyo? Kung ano-ano na lang ang nangyayari dito. May bagat, may engkanto, ngayon aswang. Anong sinabi mo? Saan mo nalaman ang lahat ng yan? Ako ang nagsabi sa kanila. Ma,
Bakit mo naman ginawa yon? Hindi mo na dapat sinasabi sa iba kung anong lihim ng pamilyang to. Anong mangyayari pagkatapos nito? Kung iniisip mo ate, na ipagkakalat namin ang mga nalaman namin, nagkakamali ka. Hindi kami ganun. Hindi ko rin naman gustong malaman ng mga yun eh. Sadyang nalalaman ko dahil sa third eye ko. Ang engkantong nakita ko, siyang tatay mo, diba? Alaga niya ang aso niyong bagat. Okay na sana eh. Pero yung aswang, bakit may aswang? Bakit kayo inaatake ng aswang? Tsaka, hindi dumating ang tatay mo para tumulong. Hindi basta-basta dumarating si Teryo. Mahirap lumabas mula sa mundo nila. Hindi ganun kadali yun, Dayan. Paano na po kayo niyan? Kung sakaling babalik po ang aswang na yon, paano nyo lalabanan ng halimaw na yon? Wala pa naman kayong panlaban dito. Walang asin, walang bawang, walang kalamansi, walang kahit ano bukod sa mga kutsilyong mapupurol na. Ma, bakit mo naman hindi sinabi sa akin na wala nang kahit ano dito sa kusina? Palagi akong tumatawag tapos hindi mo sinasabi ang mga kulang dito sa bahay. E di sana nasasabihan ko si Aling Baby na bilhan sa palengke ang lahat ng kailangan dito. Ngayon pa talagang walang kahit ano? Pasensya na anak, matanda na ako. Hindi ko na naisip ang mga yan. Isa pa hindi ko naman kailangan dahil ayoko sa mga pagkain na malalasa. Ay, paano nang gagawin natin ngayon? Daniel, pwede bang isa pang pakiusap? Huwag muna kayong umalis. Kung may aswang, tiyak na babalik siya dito. Dalawa lang kami ni Mama ang narito. Hindi namin alam kung paano lalabanan yon. Pero hindi ko rin naman alam kung paano lumaban, ate. Ngayon lang ako nakakita ng aswang. Hindi ko nga yun alam eh. Si Dayan lang ang nagsabi sa akin. Kahit na hindi ka marunong lumaban, ang mahalaga may kasama kaming lalaki. Kapag bumalik si Papa, sigurado kong lalabanan niya ang halimaw na yon. Pero isang beses sa isang buwan lang siya umuuwi. Ano? Paano na to? Wala tayong alam na panlaban. Wala rin namang mga pangontra dito. Ang meron lang po ako eh, yung kaunti kong holy water na nakalagay sa bote ng pabango. Tapos itong rosary na palagi kong ikinikwintas. Tsaka yung maliit kong Biblia. Pero hindi ko alam kung pwede ng panlaban ng mga yun. Kumuha na lang tayo ng kahit anong pwedeng makapatay sa aswang. Wala tayong paraan kundi ang patayin siya. Hindi! Huh? Baka kami lang ang sinasalakay ng aswang na yon. Hindi kayo pwedeng madamay dito. Umalis na kayong magkapatid. Huwag na kayong sumali sa gulong ito. Hindi, Mama. Sino bang sinasalakay ng aswang? Di ba sila? Baka gutom ang aswang na yon at dahil sa sugat ni Dayan ay naaamoy niya. Baka inakala niyang malapit na siyang mamatay kaya umaatake. Kung paalisin mo sila ngayon, tsak nahahabulin sila. Mas delikado sa kanilang nasa kalsada. Baka maaksidente sila. Isa pa, malalayo pang mga bahay kasunod nitong atin. Wala silang mahihinga ng tulong. Tama si Daniel. Dapat nating patayin ang aswang kapag bumalik siya mamayang gabi. Tiyak na babalik siya. Kuya? Tulungan natin sila, Dayan. Ayokong kainin ng konsensya kapag iniwan natin sila at mapahamak sa aswang na yon. Mamaya, maghanap tayo ng mga gamit na pwedeng makapatay sa aswang. Kahit na ano, basta makakapatay sa kanya. Pwede siguro nating ihalo ang holy water sa iba pang tubig. Baka magkabisa yun tapos kapag nahuli natin ang aswang, lunurin natin siya doon. Tama. Pwede nating subukan ng lahat. Maghahanap ako ng mga drum sa bodega para ipunan ng tubig. Pagkatapos ng pananghalian, saka sila naghanap ng mga gamit panlaban sa aswang. Nagdala si Belinda ng ilang drum para lagyan ng tubig. Pero nang buksan nila ang gripo, wala nang tumutulo na tubig. Dahil jetmatic ang tubig sa mansyon, tinignan nila ang motor. Nalaman nilang nasira ito dahil nasunog. Halos mawalan sila ng pag-asa ng oras na yon. Pero hindi subuko ang magkapatid. Kumuha si Daniel ng ilang tubo ng bakal na nakaimbak sa bodega para kahit papano ay may panghampas sila sa aswang. Hinasa rin niya ang ilang patalim sa kusina para magamit. Pagkatapos ay kanya-kanya sila ng pahinga sa kanilang kwarto habang naghihintay sa pagdating ng aswang. Hindi ka ba matutulog, Dayan? Mukhang malalim na naman ang iniisip mo. Kuya, hindi kasi ako mapakali. Bakit? Kanina kasi, habang abala tayo, napapansin ko si Burtok. Panay ang sunod niya kay Lola Remy. Ano naman ang nakakapagtaka ron? Amo niya yun eh. Oo nga, pero napansin kong palagi siyang nasa anino niya. Kahit saan magpwesto si Lola,
sumusunod siya at doon humihinto sa anino. Minsan, nakaupo doon, nakatayo, nakahiga, basta laging doon sa anino. Bigla kong naalala, mula nung dumating tayo rito, ganun na palagi ang ginagawa niya. Nawawala lang si Burdok kapag sinasabi ni Lola na pinupuntahan ng asawa niya o sinusundo. Tapos kapag bumabalik, doon na naman siya pumipwesto sa anino ni Lola. Tapos kanina, nung tingnan ko uli siya habang nakahiga doon sa anino, napansin kong malabo na ang anino ni Lola Remy. Ano? Paanong malabo? Hindi na kasing tingkad ang pagkaitim kagaya ng anino natin. Anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam, kuya. Hindi kaya nagpapahiwatig yon na nasa panganib talaga siya? Hindi kaya siya ang target ng aswang? Isa pa yan, kuya. Nag-iisip din ako sa aswang na ikina yan. Bakit ngayon lang siya nagpakita nang dumating si Ate Belinda rito? Baka sumama o kaya nasundan si Ate Belinda. Napansin mo ba ang kinakain at iniinom niya? Hindi yun normal, kuya. Amoy na amoy ko ang sariwang dugo. Malakas ang pakiramdam at pang-amoy ko dahil sa third eye ko. Nag-enhance din ng iba-iba kong senses. Kumakain siya ng hilaw na karne. At ang iniinom niya, dugo yun, kuya. Dugo yun. Sinasabi mo ba na siya ang aswang? Ayokong mambintang. Pero paano kung totoo? Papatayin ba natin siya? Kung siya ang aswang, bakit tumutulong siya sa paghahanda natin ng panlaban sa aswang? Paano kung nagkukunwari lang sila? Paano kung nililinlang lang nila tayo? Pero Natatandaan mo ba si Lola Remy, ha? Diba, itinataboy na tayong paalis? Pinigil lang ng anak niya. Paano kung may balak si Ate Belinda na biktimahin tayo? sa tingin mo ba masama siya? Mabait naman si Lola Remy ah. Kung gaano kabait at kabuti ng isang tao, pwede pa rin siyang magbunga ng masama. Ayoko nang isipin. Basta, ito na ang huling gabi natin dito. Bukas, aalis na tayo. Humihina na ang ulan, parang aaraw na bukas. Sa ngayon, ang plano ko lang, patayin ang aswang na yon. Para kahit umalis na tayo rito, kampante akong hindi na sila mapapahamak. Paano kung si Ate Belinda ang aswang? Malalaman natin yan. Tiyak naman na hindi kakayanin ni Lola Remy na mapahamak ang anak niya. Baka nga nag-uusap na sila ngayon at nagtatalo kung balak talaga ni Ate Belinda na biktimahin tayo. Gusto mo bang alamin kung anong ginagawa nila ngayon? Natigilan si Daniel sa tanong na yun ng kapatid. Matapos ang ilang segundong titigana, nagpasa silang silipin na mag-ina para malaman kung anong ginagawa ng mga ito. Dahan-dahan silang lumabas ng silida at maingat silang naglakad sa loob ng mansyon habang papunta sa silid ni Lola Remy. Pagkarating nila sa tapat ng pintuan, ay idinikit ni Dayan ang kanyang tenga sa pinto para alamin kung nasa loob ang matanda. Mukhang wala siya rito, kuya. Nasaan kaya siya? Tingnan natin sa silid ni Ate Belinda. Sige, Teka, ano yun? Alulong ba yun ng aso? oo. Pero sinong aso? Wala namang ibang aso dito kundi si Burdok lang. Siya kaya yun? Bakit siya umaalulong? Nakakatakot naman. Kinikilabutan ako. Mas pumipigat ang presensya ng paligid. Parang may hindi magandang mangyayari. Malamang, nagbabalak tayong pumatay ng aswang. Hindi talaga maganda yon. Ibig mong sabihin, ang alulong na yun ay pagdadalamhati? Bigla naman akong nakonsensya. Bakit naman? Parang wala na tayong pinagkaiba sa mga mamamatay tao eh. Ang pinaplano natin ay gawain ng masasama. Aswang ang papatayin natin, Dayan. Halimaw yun. Kesa naman tayo ang patayin. Parang dahil sa atin, naguluwang pamilya nila. Kung ako ang nasa kalagayan nila. Pagbabalakan talaga tayong patayin dahil marami na tayong alam. Baka nga si Ate Belinda ang aswang. Ano yun? Si Lola Remy yun, di ba? Sumisigaw siya! Puntahan natin. Baka sinugod ng aswang. Mabilis silang tumakbo para hanapin kung nasaan ang matanda. Pero bago pa sila makarating sa silid kung saan ito naroon nakakita sila ng mga patak ng dugo sa sahig. Bukas ang mga ilaw sa buong mansyon kaya hindi sila nahirapang kumilos. Isa yon sa plano nila para matalo ang aswang.
Kaya binuksan ni Lola Remy ang mga ilaw para maliwanag ang paligid. Sinundan nila ang mga patak ng dugo sa sahig hanggang sa makita sila ng pares ng putol na paa. Pero naglalakad ang mga ito. Dahil hindi nakikita ang daan, walang direksyon ang paglalakad ng mga paang yun. Bawat hakbang ay bumabangga, kaya tumatalsik ang mga dugo sa sahig. Ano yan? Pa? Alam ko, hindi naman yan ang ibig ko sabihin. Sino nagmamayari niyan? Bakit nandito sa loob? Hinayaan niyang pakalat-kalat dito. Nakakilabot. Isipin mo, makakita ka ng putol na paang naglalakad. Mula yan sa aswang na iki. Kung ganun, nakapasok na siya sa loob ng mansyon. O baka talagang nasa loob na ang aswang sa simula pa lang. Hayaan na natin yan. Puntahan na natin si Lola Remy. Baka kung ano na nangyayari sa kanya. Sandali, kuya. Ano na naman? Wiwisikan ko ng holy water ang paa na to. Tama. Gawin mo na. Oh, bakit ka natigilan? Paano kung kay Ate Belinda to? Dapat ba siyang mamatay? Huwag mo nang isipin yan. Akin na nga. Ako na ang magwiwisik. Umatungal ang aswang pagkawisik mo sa paa niya. Tama na siguro to. Umuusok na ang paa niya. Halika na. Puntahan na natin si Lola. Dali-dali silang tumakbo para sa kloluhan na matanda. Pagdating nila sa mini garden kung saan naroon si Lola Belinda, kitang-kita nila na inaatake ito ng aswang. Nagpupumilit pumasok ang aswang sa loob ng bahay, pero pinipigilan ng matanda. Kaagad silang lumapit para iligtas si Lola Remy. Bitiwa mo siya, halimaw! Ako kalabanin mo! Sa tingin mo ba'y matatalo ko ng maliliit mong kutsilyo? Ano ba ang kailangan mo? Bakit ka umaatake dito? Simple lang. Madali ko kayong malalapa dahil walang tutulong sa inyo. Sasamantalahin ko ang masamang panahon dahil abala mga tao sa pagliligtas sa kanilang buhay. Dapat kayong mamatay. Wag! Parang awa mo na. Huwag mong gagawin. Umalis ka na dito. Kung pagkain ang gusto mo, may malapit na manukan at pigiri dito. Pag-aari yun ng pamilya ko. Kainin mo mga hayop na gusto mo. Hahayaan kitang gawin yon. Huwag ka lang ditong umatake. Umalis ka na! Pero gusto kong makatikim ng tao. Ayoko sa'yo kasi matanda ka na. Sila, mga bata pa. Wala akong mapapatay dito! Ang kapal na mukha mo, sunugin ang maganda kong mukha. Gamit ang holy water na yan. Maganda? Nasaan? Kulubot nga ang mukha mo eh. Sige, lumapit ka at hindi ako magdadalawang isip na itarak sa iyong kutsilyong hawak ko. Bagong hasa pa naman to kanina. Dayan, ialis mo na rito si Lola. Ako nang haharap sa aswang na to. Sige kuya, mag-iingat ka ha. Mabilis yan lumipad. Puntiryahin mo ang pakpak niya para bumagsak, tsaka musaksakin ang puso. Oo, akong bahala. Aba, may alam ka pala kung paano ako talunin ha, pero hindi ninyo magagawa. Lumilipad-lipad ito sa iba't ibang direksyon, saka biglang susugod. Walang magawa si Daniel kundi ang yumuko at magtago. Panay ang halakhak ng aswang habang nakalutang sa ere. Umiiyak naman si Lola Remy habang nakikiusap na itigil na ang labanan. Gusto niyang lapitan ng dalawa pero pinipigilan siya ni Diana. Dahil hindi makalis si Daniela, inutusan niya si Diana kunin ang itinabi nilang tubo. May kahabaan yun at magagawa na niyang sungkitin ang aswang gamit ang tubo. Sumunod naman si Diana at sandaling iniwan na matanda. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Lola Remy na pumunta uli sa mini garden. Tama na, pakiusap. Hindi pa ako handa para dito. Hindi ko kaya. Alam kong mangyayari ito pero wag ngayon. Hindi ko pa kayang makita. Umalis ka na. Pakiusap. Lola, ano pa sinasabi niyo? Umalis na kayo rito. Baka hablutin kayo ng aswang at hindi kagad kita makuha. Lumilipad siya. Sandali, bakit panay ang alulong ni Bordok? Kaya ba hindi siya tumatahol kasi alulong ang alam niyang gawin? Hoy, Bordok! Tama na pag-alulong mo! Sa ganito pa talagang oras kung kailan gabing-gabi. Nakakakilabot ka. Tigilan mo yan!
Naku po, bakit namumula ang mata ni Burdok? Ha? Nagliliyab na parang uling ang mga mata niya. Anong klaseng nilalang ba yan? Kuya! Heto na ang tubo! Akin na! Tapos, ilayo mo na rito si Lola! Lola, dito po tayo sa loob ng mansyon. Huwag na po tayong makisali dyan. Delikado po. Huwag niyong patayin ang aswang, itaboy niyo lang. Alalahanin niyong may buhay din siya. Tao rin naman ang aswang, di ba? Hindi naman natin alam kung bakit at paano siya naging aswang. Kung papatayin siya, paano na ang pamilya niya hindi na siya uuwi? Maghahanap sila hanggang sa mapagod. Lola! Hoy, aswang! Kung talagang ayaw mo pang mamatay, umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Pero kung patuloy kang aatake, wala na akong magagawa kundi ang itarak sa ang tulis ng tubo na ito. Kahit breadwinner ka pa ng pamilya nyo. Kaya bago mangyari yon, bibigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Pinapatawa mo ko, lalaki. Walang pagkakataon sa akin. Masyado na kayong maraming alam. Dapat sa inyo'y mabura na sa mundong to. Hindi kasi dapat kayo nakikialam sa buhay ng may buhay. Wala kaming pinapakialamang buhay ng iba. Tamang hinala ka. Talaga ba? Pues malalaman niyo rin yan. Muling naglaban ang dalawa. Kahit malakas ang aswang ay pinilit pa rin ni Daniel na labanan ito. Bawat atake nila sa isa't isa ay walang humpay na atungal naman ni Burdok ang umaalingaw-ngaw sa paligid na lalong nagdala ng kilabot. Napapatalsik si Daniel ng mga atake ng aswang gamit ang tulis ng pakpak nito at mga kukong ikinakalmot sa binata. Hindi siya tinitigilan ng aswang hanggat hindi nasasakmal sa leeg. Napasigaw naman si Dayan nang makitang sinasakalan ng aswang ang kuya niya at maya-maya'y sinakmal na nito ang leeg ng binata. Naghagilap si Dayan ng pwedeng ipanghampas sa aswang na iki. Nang makita niya ang tubo na nabitiwan ng kapatid, ay kaagad niya itong kinuha. Pero pinigilan siya na matanda sa dahilan na baka siya ay saktan ng aswang. Naghilahan ang dalawa hanggang sa matumbang matandang babae sa lupa. Binitiwan naman ni Dayan ang tubo para tulungan si Lola Remy. Inalo niya ito dahil walang humpay sa pag-iyak sa hindi niya malamang dahilan. Napatingin siya sa bagat dahil nakatayo lang ito habang panay ang atungal. Nakakaramdam na siya ng inis sa aso kaya doon niya ibinato ang tubo. Nagalit ang bagat dahil sa kanyang ginawa kaya binalak siyang sugurin. Pero mabilis na niyakap ng matanda ang kanyang alaga at pinakalma ito. Natigilan ng dalawa ng sabay na sumigaw sina Daniel at ang aswang. Kuya! Kuya, anong nangyari? Bakit? Anong... Kuya! Yung aswang, naihagis ko at tumusok ang katawan niya doon sa matulis na bakal ng gate. Kuya! Kuya, mabuti naman at ligtas ka. Pero, ang laki ng sugat mo sa leeg. Ang bilis ng pagtagas ng dugo. Lola Remy, baka po mamamatay na ang aswang na yan. Pero si Kuya, malaki po ang sugat niya. Kailangan po niyang magamot agad. Lola, bakit po ganyan ang iyak niyo? Kuya, halika. Tatalian ko ang leg mo nitong tela na pinunit ko sa damit ko. Kailangan maangkat ang dugo. Ang anak ko. Belinda, kung nakinig ka lang sa akin, hindi ito mangyayari. Bakit kasi mas pinili mong katigasan ang iyong ulo? Pero kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kayang hadlangan ang tadhana natin. Lola, ano pong ibig niyong sabihin? Wala naman po si Ate Belinda dito Teka, oo nga pala. Nasaan siya? Bakit hindi siya tumulong sa paggabi sa aswang? Dahil siyang aswang. Ano? Anong sinabi mo, Kuya? Tama ka, Dayan. Siyang aswang. Tignan mo ang katawan niyang nakasabit sa gate. Bumalik na sa pagiging tao. Tulungan niyo siyang makababa. Pakiusap. Gusto kong mayakap ang anak ko. Si Ate Belinda.
I'm sorry, ate. May kutob na akong ikaw yan. Pero, pwede namang pag-usapan eh. Bakit kailangan pang umabot dito ang lahat? Sandali lang. Ibababa ko siya. Kuya, baka... Mahina na siya, Dayan. Hindi niya na magagawang manakit. Tsaka isa pa, nasaan yung tao na siya? Pagkababa ni Daniel sa katawan ng babae, kaagad na lumapit si Lola Reby sa kanyang anak at mahigpit itong niyakap habang humahagulgul. Anak ko, patawarin mo ko. Wala akong lakas para ipagtanggol ka. Hindi ko kayang labanan ang kapalaran ng pamilya natin. Akala ko ay kaya ko nang harapin ang sitwasyong ito eh. Pero hindi pala. Hindi ko kayang makita ka sa ganitong sitwasyon. Masakit ito para sa akin. Ma, alam naman natin ang kahihinatnan ng lahat, di ba? Darating tayo dito. Sabi ko naman sa'yo na maghanda ka na. Ginusto natin to. Saka hindi naman ako mawawala. Katawan ko lang ang mamamatay. Maya-maya, si Papa, darating na siya para sunduin ako. Sorry, Ma. Kung mauuna ako sa'yo, hindi ko gustong mauna, pero ganun talaga. Ang tadhana ay palaging may sorpresa. Magpakatatag ka, ha? Babalik kami ni Papa para sunduin ka. Mahal na mahal ka namin. Palagi kaming dadalaw sa'yo hanggang sa dumating ang araw na isasama ka na namin doon sa kabilang mundo. Belinda! Anak ko! Anak ko! Ate, sorry po. Hindi naman namin intensyon ng lahat eh. May kutob na akong ikaw ang aswang. Pero nagdalawang isip ako. Mas pinaniwalaan ko na halimaw lang na gutom at gustong Huwag kang mampiktima. humingi ng tawad. Nakatanda ang lahat ng ito. Sobra akong nagpapasalamat sa ginawa ninyo sa akin. Daniel, huwag kang makukonsensya ha. Ang buhay ko ay hanggang dito na lang. Salamat sa pagtuloy niyo sa bahay namin. Nalaman kong may ibang handang magprotekta kay Mama, kaya mapapanatag na akong iwan siya. Salamat sa inyong dalawa. Patawad, ate. Hindi ko alam. Wala akong alam. Oo, wala kayong alam. Dahil kung alam na ninyo, hindi ito magaganap. Hahaba na naman ang araw na aming hihintayin para lang maulit ang sitwasyong ito. Mama, si Bordok, sinasalubong na niya si Papa. Nandiyan na si Papa. Ako'y sasama na sa kanya, ha? Magpapakatatag ka dito. Mahal na mahal kita, Mama. Belinda! Anak ko! Belinda! Napatingin ang magkapatid kay Burdok dahil wala na naman itong humpay sa pag-atungal habang nakatingin sa langit. Maya-maya'y umihip ang malamig na hangin habang patuloy sa pagbuhos ang banayad na ulan. Ang mga dahon sa mga punong nakapaligid sa mansyon ay isa-isang bumabagsak ng marahan sa lupa. Hanggang sa mga dahon ay namuuna para bang tinitipo ng mahinang ipo-ipo. Ilang segundo lang ang lumipas at naging bulto ito ng tao at naglakad ng marahan palapit. Teryo, Biglang tumakbo si Burdok sa namuong dahon. Kumakawag pa ang buntot niya na parang masaya. Hindi siya natakot doon. Baka kalaban yan. Hindi. Isa siyang engkanto, kuya. Siya ang tatay ni Ate Belinda. Ano? Sinusundo na niya ang kanyang anak. Tingnan mo. Inuunat niya ang kanyang kamay. Naramdaman mo ba yun?
Inipan ng hangin ng katawan ni Ate Belinda na para bang may itinulak. Yung kaluluwa ni ate, humiwalay na sa katawan niya. Tapos, naglakad palapit sa tatay niya. Tignan mo yung dahon na namuong bulto ng tao. Dalawa na. Si Ate Belinda na yung isa, kuya. Grabe, mababaliw yata ako nito. Totoo ba ito? Nasasaksihan ko ba talaga ang lahat ng to? Teryo, ikaw nang bahala sa anak natin, ha? Remy, huwag kang malungkot. Hindi naman nawala ang anak natin. Tapos na ang kapalaran niya sa mundong ito. Isasama ko na siya sa aking kaharian. Dadalawin kita ng madalas dito hanggang sa dumating ang araw na ikaw naman ang aking susunduin. Magkakasama rin tayo sa aming mundo. Doon, magiging masaya tayong pamilya at kumpleto. Oo, Teryo. Maghihintay ako sa pagsundo mo sa akin. Sana ay hindi na yun magtagal. Gusto ko na ring sumama sa inyo. Pwede bang ngayon na lang? Hindi pa panahon, Remy. Ang buhay mo rito sa mundo ng mga tao hindi pa tapos. Huwag kang mainip. Magiging buo rin tayong pamilya. Burdok, mabuti kang bantay. Ipagpatuloy mo pa ang pagbabantay sa kanya hanggang sa dumating ang araw na susunduin ko na kayo. Darating ang araw na makakauwi ka na rin. Ngayon, naiintindihan ko na ang lahat. Ako rin. Pero bakit kaya hindi pa pwedeng isama si Lola? Mag-isa na lang siya dito sa mansyon. Paano na? Tiyak na malulungkot siya. Lungkot? Yung lungkot, lalong bumibigat ngayon. Si Lola. Dayan, umaalis na sila. Iniwan na nila si Lola. Lola, pumasok na po tayo sa loob. Basang-basa na po tayo ng ulan eh. Umalis na po sila. Baka po magkasakit pa kayo. Halina po kayo. Kahit anong pakiusap ng dalawa sa matanda, ay hindi ito umalis sa tabi ng bangkay ng kanyang anak. Sumilong naman ang magkapatid at kumuha si Dayan ng gamot para lunasan ang sugat ni Daniela. Hanggang sumapit ang umaga at sumikat ang araw, ay naroon pa rin si Lola Remy sa tabi ng labi ng kanyang anak. Nasaksihan ng magkapatid kung paanong tinunaw ng sikat ng araw ang katawan ni Belinda. Unti-unti itong nasunog hanggang sa tuluyang naging abo. Tinipo ni Lola Remy ang abo ng kanyang anak at inilagay sa isang maliit na banga. Saka pa lamang siya pumasok sa loob ng bahay at inilagay ang banga sa altar. Nagsindi siya ng kandila at nag-alay ng dasal. Nakalalay lang ang magkapatid sa matanda hanggang sa nagsabi itong magpapahinga na sa kwarto niya. Ano na kaya mangyayari ngayon kay Lola? Base sa aura niya, matatag siyang babae. Malalagpasan niya to. Pero nagtataka talaga ako. Di ba ang mga engkanto kapag gusto nilang kunin ng isang tao, nagagawa nila? Gusto naman ni Lolo Teryo na kunin si Lola Remy, di ba? Bakit kaya hindi pa niya isinama? Pagising ni Lola, itanong natin sa kanya. Sa tingin ko, ikukwento na niya sa atin ang buong kwento. Sa ngayon, gusto ko na ring matulog. Hapon na na magising ang magkapatid. Kaagad silang lumabas ng silid para kumustahin ang matanda. Nakita nila itong nasa kusina at nagluluto ng hapunan habang masayang kinakausap si Burdok. Lola? Oh, kayo pala. Gising na pala kayo. Maupo na muna kayo riyan. Malapit na akong matapos sa pagluluto. Dinamihan ko ng niluluto kong pagkain dahil darating ang mga housekeepers. Kumusta na po kayo, Lola? Mukhang masaya po kayo ah. Kagabi lang. Shh! Pambasag kay. Mukhang kinakalimutan na niya ang nangyari. Binabalik mo pa. Makakalimutan niya ba yun agad-agad? Kayo talagang dalawa. Nakatutuwa kayo. Diana, Po? tulungan mo kong maghain at nang makakain na tayo. Opo, Lola. Lola, kailan po pala darating ang mga housekeeper? Bukas. Bukas pa po pala. Bakit nagluto na po kayo agad? Ilalagay ko sa ref para bukas ipapainit ko na lang. Hindi na kasi ako makakapagluto kapag nandito na sila dahil kailangan ko silang bantayan habang naglilinis. Ganun po ba? Kumain na tayo. Lola, pasensya na po ah.
Pero dahil po sa nasaksihan na namin ng mga kababalaghan na nangyayari dito sa bahay niyo, baka po pwedeng ikwento na ninyo ang buong kwento. Para po wala nang maiwang tanong sa isip ko. Siya, sige. Bala ko talagang ikwento sa inyo ito. Sumpa ho ba ang lahat ng iyon? Marahil ay ganun na nga. Nagkakilala kami ni Teryo sa gubat. Kasama ko ang mga barkada ko noon na pagkatuwaan namin na maligo sa talon. May maganda kasing falls doon. Binawalan kami ng magulang ko na pumunta doon kasi nga ang talon daw na yun ay nangunguha ng buhay. May nagbabantay daw kasing engkanto. Hindi kami naniwala at tinawanan lang namin yon. Ilang araw nang lumipas at wala nang masamang nangyari. Kaya naisip kong hindi totoo ang panakot nila. Wala talagang engkantong namamahay sa talon na yon. Pero dahil sa paniwala kong yon, doon nagsimulang magpakita si Teryo. Siya po ang bantay sa talon? Hindi siyang bantay sa talon, pero siyang bantay sa gubat. Lagi niya akong ginagamitan ng kapangyarihan para takutin, pero hindi ako natatakot hanggang sa nagpakita siya sa akin. Lalo akong hindi natakot kasi para sa akin ay napakagwapo niya. Kahit iba ang itsura. Na-inlove po kayo agad? Nako, siguro nga. Tapos po, Naging magkaibigan kami at nahulog ang damdamin namin sa isa't isa. Inalok niya akong sumama sa kanya, pero tumanggi ako. Kasi kapag kinuha ng engkanto ang tao, mamamatay ang katawang lupa. Saka hindi ko kayang iwan ang mga magulang ko. Nalaman ng reyna nila ang pag-iibigan namin ni Teryo. Mahigpit yung ipinagbabawal. Dahil doon, pinaghiwalay kami. Pero matigas ang ulo ni Teryo. Tumakas siya para lang sumama sa akin. Kaso nang madalas na kaming magkasama, napapansin ng mga magulang ko na nag-iiba raw ang kilos ko. Lagi ako nagkukulong sa kwarto. Hindi na ako nakikipagkita sa aking mga kaibigan. Nag-alala sila. Naririnig daw nilang nagsasalita akong mag-isa at minsan ay tumatawa pa. Ganun po talaga ang mangyayari kasi hindi nila nakikita ang engkanto. Ako nga po hindi rin ako maniniwala kung hindi lang dahil sa kapatid kong may third eye. Ano po palang nangyari? Dinala po ba kayo sa mental? Muntik na, pero gumawa ng paraan si Teryo. Nagsatao siya minsan. Umakyat siya ng ligaw sa akin. Niligawan pati ang mga magulang ko. Dahil gwapo siya, mabait, at masipag. Nakuha niya ang loob ng mga magulang ko. Naging mag-asawa kami. Nabuntis ako. Pero may isa kong kaibigan na nainggit. Lumapit sa isang mambabarang para isumpa ako. Ang tinabla ng ritual nila ay ang aking anak. Ginawa nilang aswang. Dahil doon ay bumalik si Teryo sa kaharian nila para humingi ng tulong sa kanilang reyna. Pero hindi siya tinulungan. Dahil bawal makialam ang mga engkanto sa problema ng mga tao. Gusto kaming isama ni Teryo sa kanila, pero hindi pwedeng pumunta si Belinda dahil aswang siya. Mangyayari lang na makapunta siya doon ay kapag namatay na siya. At yun ang hinintay namin, ang pagkakataon kung kailan yun magaganap. paano niyo po nalalaman kung kailan? Dahil kay Burdok, may kakayahan siyang makita ang hinaharap. Isa siyang makapangyarihang bagat. Nagkakaintindihan sila ni Teryo. At sinasabi naman ni Teryo sa akin ang mga magaganap sa hinaharap. Kaya alam ko na ang mangyayari bago pa kayo kumatok sa bahay ko. Nang makita ko kayo, alam kong isa sa amin ni Belinda ang magpapaalam sa mundo. Pero hindi ko sukat akalain na siya ang mauuna. Masakit para sa akin bilang ina. Ayokong makitang mamatay ang aking anak. Pero matapos kong umiyak ng umiyak, naisip kong tama ang naging kapalaran niya. Hindi na siya maghihirap dito. Magiging masaya na siya doon. Kayo po. Kailan po kayo susunduin ni Lolo Teryo? Hindi naman po sa nagmamadali ako Curious lang po ako. Sa oras na maubos na ni Burdok ang pagkain sa aking anino. Yun kasi ang kapalit ng hiniling namin sa kanya.
para makita ang hinaharap. Ngayon, naiintindihan ko na po ang lahat. Kung bakit lumalabo ang inyong anino at bakit palaging nandun si Burdok. Hindi ko po alam kung malulungkot ako o matutuwa. Kasi kapag nangyari yun, makakasama niyo na po ang inyong mag-ama. Naiintindihan ko na rin kung bakit nababalot ng kalungkutan ng lugar na ito. Ito po ang mga naipon ninyong lungkot at pangungulila na itinatago niyo sa maganda niyong ngiti. Hindi na ako nalulungkot ngayon, Dayan. Nasasabik na akong makasama ang aking mag-ama. Wala na akong kailangan pang gawin sa lugar na ito. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdating dahil winakasan ninyo ang paghihirap ng aming pamilya. Yun po ba ang dahilan kung bakit wala kayong itinago sa amin? Para maisakatuparan ang kung ano man ang dapat maganap? Pasensya na kayo kung ginawa ko yon. Hindi ko rin po alam ang mararamdaman ko ngayon. Pero natutuwa po akong malaman ang kwento nyo. Hindi ko po ito makakalimutan. Salamat po. Kinabukasan, nagpaalam ng magkapatid sa matanda. Magang na ang kanilang kalooban na iwan siya. Dumating na rin ang mga housekeepers na hinihintay ni Lola Remy, kaya napanatag ang dalawa. Habang nasa biyahe, nag-uusap pa rin sila dahil hindi sila makapaniwalang naranasan nila ang kababalaghang yun. Dayan, Bakit kuya? yung anino ni Lola Remy, kumusta na? Yun ba? Himala naging interesado ka bigla. Gusto mong malaman kung mahaba pa ang buhay niya? Hindi naman sa ganon pero Wala na siyang anino, kuya. Naubos na ni Burdok. Narinig mo ba kanina? Pagkalabas natin sa bakuran ng mansyon, ha? Umalingaw-ngaw ang malakas na atungal ng bagat. ha? Hindi ko narinig yun ah. Si Lola. Hindi ko alam kung kailan siya susunduin. Kung ngayon na ba, mamaya o bukas. Pero ngayon, isa lang ang sigurado ako. Masaya akong magkakasama-sama na sila sa kabilang mundo. Umagit na ang katahimikan sa magkapatid. Nakatutok lang ang tingin sa unahan ng kalsadang binabaybay ng kanilang sasakyan. Tumatakbo sa isip ni Dayan na ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang kwento. At bawat kwento ay may kabuluhan. Minsan, inaakala nating hindi makulay ang ating buhay. Pero ang totoo, ang bawat segundong lumilipas sa buhay natin ay gumuguhit ng kulay. Hindi man natin ito nakikita, pero sa paningin ng iba, namamangha sila. At wala tayong kaalam-alam doon. Ano man ang pagsubok na haharapin sa buhay, magpatuloy lamang. Dahil bawat natatapos nating lakbayin, may ibang nabibigyan ng pag-asa. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shoutout po tayo kina Josefina Coracha. Hi kay Reynilda Garcia. Shoutout sa Buendia family, kina Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia. Galing kay Lucy Buendia. Kamusta po kayo? Shoutout kay Beth Royo at kay Jasmine. Hi kay Migs from Bicol. Hi Honey Love Sweetman from Bahrain. Hi kay Ronilo Torreyon from Mandaluyong. Alright, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you.